Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isama po sa pananalangin ang intensyon ng mga sumusunod. Pasasalamat ni na Rose B. at Eman Bautista, Ebi Soliben at pamilya, Neneng Nazareno, Jacqueline Balabat, sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Pasasalamat ni na Roger at Lourdes Bucalan at pamilya, Rico at Erlinda Turingan. Pasasalamat sa mahal na Birhen ng Santo Rosario ni na Delpha Adapon at pamilya, Omi Ocampo at pamilya. Pitong family, Perez family, Pabilona family. Para sa personal na intention ng Blanca Andres family, Torres Casela family. Para naman sa kaluluwa ni na Juan Catalina Carino, Maria Benita Cabado, Pedro Paulina Alan Alasaas, Rosalia Marciana Mariano Alasaas, Sebastian Joseph Lidia Figueroa Javier, Nidia B. de Ocampo, Lourdes Ocampo, Chodoro Ocampo, Floripes alias, Inocencio alias Senior, Armando Bucalan, Arturo Senizal, Wilfredo Noronio, Rogelia Petalver, Generoso Lozares, Reverend Father Nicanor Victorino, Pablito at Crisanta Torres, Princess Yula Pitong, Chodorico and Perlita Corpus, Pedro Corpus, Zenaida Oxena, Mirnalita Biscocho, Edgardo de la Cruz, Bibiana and Candida Quijano, Napoleon Hernandez, Arturo Senizal, Wilfredo Noronio, Rogelia Petalver, Reverend Father Nicanor Victorino, Rosalina Cruz Olaes, Rolando Conrado, Elisa Alberto, Joey Benito, Consorcia Perez, at lahat ng mga yumao. Kubita Quijano, David Alarcon, Rustico Alarca, Melania Senizal, Rodolfo Mesa, Raymond Alaron. Tayo po ay magtumayo para dasalin ang orasyo imperata upang mapawi ang COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Nananalangin kami na gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng sakit na ito at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen.
Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Isama po rin natin ang natatanging kahilingan ni Al Raymond Fronda at para sa kaarawan ni Corazon di Maunahan.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging karapat-dapat tanggapin ang mapangligtas na kilos ng iisang Diyos. Sa Eukaristiyang ito, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kalikasan, papuri sa Diyos, sa kalikasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig, upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirib na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang iyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa Kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa Kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog. At ang templo ko'y tatawaging bahay, dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka na lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayo'y maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagtatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit kayo'y kinahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin, ngayong kayo'y kinahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao
upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat at ipagbunyi ang mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaanihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan nyo nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon din gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano ang paraan upang mapalapit ka sa isang tao? Anong gagamitin mong paraan para mapalapit ka sa kanya? Sa isang praktikal na paraan, kunin mo yung kiliti ng kanyang puso. Kunin mo yung makasasaling sa kanyang puso. Tinatawag po natin itong soft spot. Bawat tao po may ganito. May nakasasaling sa kanyang puso. May mga tao pong pag nakapanood ng teleserye, kaharap yung telebisyon, wala namang ginagawa ang TV sa kanya, nanonood lang siya. Makikita mo, kusang bumabaha yung luha ng taong nanonood. Wala namang ginawa yung TV. May mga taong pag hinainan mo ng pagkain, yung unang sagot niya nababali. Pag unang sagot niya, hindi pwede. Bigyan mo na siopaw. Eh dahil paborito yung siopaw, sasabihin agad sa iyo ng taong ayaw at nagsalita ng hindi. No! Sasabihin niya agad, pagharap na yung siopaw, sige na, okay na. Mahina ang puso pagkaharap na ang siopaw. Yung tao pong napakayabang, paano mo mapapa-oo yan? Siya ang pinakamagaling sa lahat. Paano mo mapapa-oo yan? Ano ang soft spot ng taong mayabang? Di purihin mo lagi, ang galing-galing mo naman. Oh, ikaw ang pinakamahusay.
Mamaya, oo na yan. Nasaling ang kanyang puso. May mga tao pong kapag iniyakan, madaling lumambot ang puso. Sa ganitong pagkakataon, maihambing natin ang nangyari ngayon sa Ebanghelyo na ikinuwento sa atin ni San Mateo. Isang Kananeyang babae na labis-labis ang pangangailangan para ang kanyang anak ay lumaya sa pagpapahirap ng demonyo. Isang babaeng anak. Lumapit yung Kananeya kay Jesus. Para po sa atin, sa paglalahad ng kwentong ito, normal lang, isang pangkaraniwang kwento na lumapit yung babae at nakiusap sa Panginoon. Pero nung ito po ay nangyari, hindi po ito pangkaraniwan. Hindi ho pangkaraniwan na ang babae ay makipag-usap sa lalaki. Sa kultura nila, ang mga lalaki ay nakikipag-usap sa antas ng mga lalaki. Lalo na kung hindi ito kabilang sa tribo o kalahi. Hudyo at Kananeo, magkaiba yan. Kaya hindi pangkaraniwan ang nangyaring kwento. Kaya hindi rin nakapagtataka kung paano ang naging tugon ng mga apostol at maging ng Panginoon. Medyo matigas ang stand ng mga apostol maging ng Panginoon. Pero yung babae, hindi tumigil hanggang masaling ang puso ng Panginoon. Ano ba yung nakasaling sa puso ng Panginoon? Bakit siya napaoo? Isa lang ho yung dala-dala na susi ng babae. Pure love. Dalisay na pagmamahal sa kanyang anak. Pure love. Yun ang nagtulak sa kanya sa ganong sitwasyon, napunta kay Jesus. Yun ang nagtulak sa kanya para hilingin ang kagalingan ng anak. Dalisay na pag-ibig. Ano po ang nagagawa ng dalisay na pagmamahal? Una ho, ang dalisay na pagmamahal ay nagtulak sa babae para isigaw, anak ni David. Kapag umiibig ka ng dalisay, ito ay nagtataya. Ito ay naniniwala. Ito ay nananampalataya. Pag umiibig ka ng dalisay, at kapag taglay mo ito, yung paniniwala mo rin ay dalisay. When love is pure, your belief is also pure. Kaya nawabas sa bibig ng babaeng Kananeya ang isang tama at tumpak na paniniwala, anak ni David, son of David, hear us, hear me. Sino ba yung makapagsasalita ng isang dalisay na paniniwala? Yung may dalisay din pag-ibig. The confession of pure love is pure faith. Sinasabi natin minsan, mahal natin ang Panginoon. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay hindi pure, hindi dalisay.
Kaya hindi natin ito maipahayag ng tiyakan. Exact. Alam niyo ho, minsan nagbabasbas ako ng bahay o nagbabasbas po ako ng isang establishment, business establishment. Kapag may bagong negosyo, sasabihin, Father, bless our business area. Pupunta naman ako doon, magbabasbas ako, magdadasal ako, magbabasbas ako. Abay, pagkatapos kong magbasbas ho, may pagkakataong nakakasalubong po ako ng kambing na ginilitan ng leeg. Nakatingin pa sa akin yung kambing. Nakakatakot. Tapos yung dugo, pagkatapos kong magwisik ng holy water, dugo naman ng kambing. We are saying we love God, but it is not exact because our love is not pure. Look at the love of this mother, pure. And the confession of this pure love is Son of David. Very exact. Tiyak. Magbabasbas ko ako ng bahay. Makikita ko ang larawan ng Panginoong Hesus sa altar. Napakagaling, napakabuti. Kasi may altar na nagpapahayag ng pananampalataya dun sa bahay. Kaya lang ho, minsan, nakakatawag pansin din na sa tabi ng krus may pusa, tapos gumaganon. Nakakita na ba kayo ng pusang kumakaway? Tapos sa tabi ng pusa, nandun yung palaka. Yung palakang may kagat na coin. Katabi ng krusipiho ang pusa. Katabi ng krusipiho, yung palakang may kagat na coin. Pampaswerte. Now, if you are going to examine this actuation, pure ba yung faith? Only a pure love can confess a pure faith. Yun ang susi na dala ng babae, dalisay na pagmamahal. At dahil dalisay, nangungusap ito ng eksakto. Walang pagkukunwari. Anak ni David. Hindi yun pagbobola. Yun ay galing sa isang sigaw ng tunay na nagmamahal. Pangalawa po, ang dalisay na pag-ibig ang nagtulak sa babae upang sundan ang kaisipan ng Panginoon ng may pagpapakumbaba. Pure love is humble. Pure love is humility. Sa takbo po ng kwento, sinabi ng Panginoon, abay hindi dapat ibigay ang pagkain ng anak sa tuta. Yun po ang linya ng pangungusap ng Panginoon sapagkat pinakikita na ang pagliligtas ay nasa bayang pinangakuan at ang lugar ng Kanaan ay hindi bahagi doon. Ang lugar ng mga Kananeo at Kananea ay hindi kasama doon. Sapagkat sila'y tinuturing na hentil. Ang pagkain ng anak, hindi tinatapon sa tuta. Masakit pakinggan yun. Ikaw ay tuta. Pero magandang sundan yung naging pangyayari. Hindi ho binali ng babae yung line of thinking ng Panginoon. Kung ako ay tuta sa harap niya, ang sabi ng babae,
Ang tuta po ay kumakain din ng mga bubo na nalalaglag sa mga anak. Hindi ho kinontra. Sinundan. Hindi binali. Hindi sumalungat. Umayon. At ano ang pag-ayon na iyon? That is humility. Ang tunay na nagmamahal ay nagpapakumbaba. Love is not, will never be proud. Ang pag-ibig ay hindi mayabang. Ang pag-ibig at nagtataglay ng tunay na pag-ibig ay hindi mapagmalaki. Walang ere ang tunay na pag-ibig. Walang pride na bitbit ang tunay na nagmamahal. At yun ang nakita sa dalisay na pag-ibig ng babae. Hindi niya binali ang kaisipan, umayon, sinundan. At nakita yun ng Panginoong Hesus. Tignan mo, hindi ginigiit ang gusto. Bagkus, mapagpakumbabang umaayon. At pangatlo, ang dalisay na pag-ibig ng babaeng Kananeya ay matatag. Love has the ability to endure. Ipinakita niya ito sa 3 pagkakataon. Hindi ba nung una, katahimikan ang naging tugon ng Panginoon? Sumunod ay ang rejection ng mga apostol. Naku ho, paalisin niyo na nga, pagbigyan niyo na nga. At pangatlo, ang matalim na salitang, hindi ibinibigay ang pagkain ng anak sa tuta. 3 times. Very challenging experiences. The silence of Jesus, the rejection of the apostles, and the exact statement of Jesus that salvation is for the Jews. Pero dahil pure ang pag-ibig ng babae, naging matatag siya doon at hindi nagpagiba sa ganong 3 experiences. Dalisay ang pag-ibig, hindi ito kayang igupo kahit hindi binigyan ng pag-ibig, kahit ito'y humarap sa pagtataboy at paghahambing sa analohiya ng pagiging tuta. Ang pag-ibig na dalisay ay pag-ibig na matatag. Sino ang hindi matutunaw sa ganitong uri ng pag-ibig? Sino ang hindi masasalig ang puso kapag ganito na ang bitbit ng isang taong nasa harap mo? Pure love. Masasabi ko ho na nasalig ang puso ng Panginoon ng dalisay na pag-ibig. At ang kwentong ito ay enkwentro, pagtatagpo, pure love, meetings of pure love. Dalisay ang pag-ibig ng Panginoon at nakakuha ito ng katapat na dalisay ding pag-ibig ng isang ina para sa anak. At doon inilabas ng Panginoon ang revelation of pure love. Tinulungan niya ang Kananeya. Lumampas na ito sa boundary na ikaw ay Hudyo at Kananeyo. Lumampas na kasi nasaling. Nasaling at nahayag ang uri ng pag-ibig ng Diyos na nakita sa babaeng Kananeya. Mga kapatid, maganda magsuri ho tayo
Baka kaya hindi natin nasasaling ang ibang tao. Hindi natin ginagamit ang pure love. Hindi natin ginagamit ang dalisay na pagmamahal. Malimit ho, ginagamit nating pagsaling sa puso ng iba ay nasa antas ng panunuhol. Susuhulan ko to ng mga material na bagay para bumigay. Pero may mas mainam ang dalisay na pag-ibig. Harinawa sa ating pagdiriwang na ito, matularan natin yung example ng babaeng Cananea. Ang bitbit niya lang sa pagharap sa Diyos ay ang kanyang purong pag-ibig. Hindi tinatalikuran ng Diyos ang isang umiibig na dalisay. Kahit ano pang hingi natin sa Kanya, kahit mabigat pa, lalampas ang Panginoon sa boundary dahil ang susing ginamit, purong pagmamahal. Maging puro nawa ang pagmamahal natin sa kapwa. Maging puro nawa ang pagmamahal natin sa Diyos. At tiyak tayo, nakatitiyak tayo, tiringgin tayo ng Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matayin ni Libing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahabagi ng Diyos Ama at mapagmahal sa Kanyang mga anak. Kinakalinga niya tayong lahat sa pag-ibig, kaya't buong tiwala tayong manalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging instrumento nawa sila ng pagkakaisa at pag-unawa sa lahat upang maiwasan ang pagkakabahabahaging umiiral sa aming mga pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maging tapat nawa sila sa kanilang tungkuling maglaan ng mga plano at programa para sa mga dukha, mga biktima ng karahasan, at mga pinabayaan ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga pamilyang Kristiyano, maglaan nawa sila ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga magulang na nawala ng mga anak dahil sa sakit, kalamidad, extrajudicial killings at digmaan, tulad ng babaeng Cananea, makadapanawa sila ng pag-asa at pagmamalasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, mga may sakit at nag-aagaw buhay, dulutan nawa sila ng ginhawa ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, matagpuan nawa nila ang walang hanggang kaninningan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, taus-puso kaming nananalangin sa iyo. Palakasin mo ang aming loob at gawin mo kaming tapat at mapagmahal mong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At ang gabi, ang
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagabag ang kanyang loob sa pagkakabali ng tao sa sansinuko. Kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesu Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagbubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tagal. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpapailanman. Ama, ginugulitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mo kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Reynaldo, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na gayo'y tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ng mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag ng lakas loob.
nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Salamat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng pagkakasala
ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa mga kapatid po nating nakikiisa sa banal na misa via live streaming, kayo po ay sumabay sa panalangin. Panginoong Jesus, nananampalataya ako na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa ko ng aking buong kaluluwa na ikaw ay tanggapin. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Sa diwa, tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na at ganap akong nakikipagkaisa sa iyo. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Lahat ng takot sa iyong langit. Ang pangalan niyo laging ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Mamasid at mamulat sa kaniyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kayaan. Manalig ka, tuluyin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya ay buhay, manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na buhay. Ngunit kung siya'y ating hayaang maglandas, pag-asa'y muling mabibigkas. Manalig ka, tuluyin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya ay buhay, manalig ka, manalig ka. Tuluyin ang luha sa mga mata. Hindi siya nagtutulog, hindi nakakalimutan ang Jesus. Manalig ka. Kay Jesus. Manalig Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan,
sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Ang Department of Health po ay humihingi po ng tulong na i-announce ang mga bagay na ito, lalo na yung pagpapabakuna sa mga ng polio vaccine, sapagkat lumalabas na naman na mayroon po tayong mga cases ng polio sa Pilipinas. At ang unang round po ng pagpapabakuna dito sa Cavite at Rizal provinces ay sa August 17 to 30. At ang round 2 po ng pagpapabakuna sa Laguna, Cavite at Rizal provinces ay sa September 7 hanggang September 20. Ang sabayang patak kontra polio campaign ay maaari pong makuha at matukoy, malinaw sa pag-contact po kay Miss Janet Atienza ng Health Education and Promotion Unit na by cellphone number 0917-835-2779. So ito po ay paalala po para sa ating lahat. Sa August 21, Biyernes, ito po ay holiday. Wala po tayong opisina. Kaya po tayo ay magabayan sana na sa araw na yun huwag tayong pupunta. Patuloy po tayong nagpapasalamat sa mga taong magagandang loob na sumusuporta sa ating parokya. Lalo na sa mga pledges ninyo na naitatawid po yung ating mga operational expenses. Maraming salamat po sa inyong kabutihang loob. Hindi po namin ito may babalik. Tanging Diyos lamang ang pwedeng magbalik nito sa inyo. Gayon din sa mga sumusuporta po sa mga pagawain ng ating parokya. Kahit po tayo ay nasa pandemya, tayo po ay napilitan na rin magpaayos ng ating mga site ng simbahan dahil ito po ay inayos natin for the Episcopal coronation. Gayon din, may mga anay po kasi doon sa dalawang gilid ng ating simbahan. Dito po sa magkabilang side ng altar. Kaya po inayos po natin ang mga pamakuan nito at ang iba pong mga yero ay ating pinaltan dahil po ito po ay dapat nang mapalitan. Sa mga tumutulong po, na minsan ay ayaw na magpabanggit ng pangalan, bahala na ang Diyos na magbalik sa inyo ng ibayo sa inyong kagandahan loob. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang dalisay na pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.